Hello mga bossing, mga madam. Good day sa buong mundo. At magandang madaling araw dyan sa Pilipinas. Good day sa Pilipinas. Shout out sa buong mundo. At shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao, mga bossing, mga madam. Bago po ang lahat mga bossing, mga madam, please bisita nyo naman ang aking YouTube channel, Idi Makasilang po. Mag-subscribe kayo doon at click niyo yung notification, at nang makita niyo yung all, tuldukan nyo lang at para makita niyo lahat po ng mga in-upload ko doon sa aking YouTube channel, Idi Makasilang. Idi Makasilang po ang aking YouTube channel. At sa aking FB naman, maraming salamat po sa mga followers ko. Nang dahil sa inyo, malaking pagbabago po ang aking FB. At sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share. At mag-comment din kayo at ng aking babasahin mamaya, at lahat naman yan po ay nire-reply ko po. Maraming salamat po sa inyo mga busing, mga madam. Okay, pag-usapan natin itong nangyari sa Senado, at lumabas na lahat ang mga video galing sa Secretary of DILG na si John Micromulya. Lumabas na talagang si Robin Padilla po ang isa sa mga nagtulong na para makatakas si Senator Bato. At nakita po lahat sa CCTV na talagang ang sasakyan pa ni Robin Padilla ang kanilang dinala para doon tumakas si Senator Bato at doon sumakay. At talagang malaki po ang ebidensya, at wala na pong lusot dito si Robin Padilla, at kasama na rin yan si Cayetano, kasama na rin yung mga 13 senador. Kaya lang yung pinaka grabe talaga na nagpatakas itong si Robin Padilla, kasi kasama pang sumakay doon sa sasakyan ni Robin, kasama pa siyang sumakay sa sasakyan ni Robin, at kasama yung si Bato, at may kasama pang babae, ewan ko kung sino yun to. Yun siguro yung mga taga bit ng brief ni Bato, mga bihisan niya. Di ba mga bossing? Pero talagang napatunayan na si Robin Padilla po ang nagpatakas sa isang kriminal na bugante, international na bugante, walang iba kundi si Bato. Ang kanyang pong kaso ay criminal human. Malaki po yung kaso na yan, at yan ay wala pong bail. So makukulong yan si Bato kapag nahuli, dadalhin sa daig, at makukulong yan ng 30 to 40 years. Doon na siya doon na lang siya tumanda, at doon na rin siguro siya malagutan ng hininga. Di ba mga busing? Ang masama pa dito mga busing, mga badam, at talagang grabe ang kadagok sa buhay ni Bato, dahil hindi na-deny ang kanilang request doon sa Supreme Court, yung TRO, okay? Temporary restraining order. Yan po ang ibig sabihin ng TRO. Na-deny po siya, at wala na po talaga siyang lusot. Si Bato, pwede na talaga siyang huliin kahit saan siyang lupalop ng mundo o ng Pilipinas, dahil ang kanyang warrant of arrest ay talagang international, galing sa ICC. So ayun po, talagang si Bato, at dagok sa buhay talaga niya ang nangyari sa kanya. Tama lang yan, dahil grabe yung ginawa nila sa Tukhan. Talagang walang patawad sila. Ngayon siguro nagising na yan si Bato sa mga ginagawa niyang pagkakamali, kaya ayun ang nangyari sa kanya. Di ba? Grabe yung tukhang niya nung chief pa lang siya sa Davao, doon pa lang nagsimula ng dami na niyang pinatay doon sa Davao. Nung naging presidente si Tatay Digong, dinala nila sa nationwide yung tukhang, lalong dumami ang namatay. Grabe. So doon pa lang, so dapat lang naman ako talaga si Bato
dahil sila naman talaga dalawang mastermind. Kasama mo na yan si Bongo na lagi kong inaasar ako dyan pag nakikita ko yung pangmumukha ni Bongo, dahil yung mukha niya sobrang bait talaga super bait talaga super bait, pero pag nakatalikod grabe ang mga kwan niya, ang mga kabulastugan niya, di ba? Kaya hindi ako, pag nakikita ko yung mukha ni Bongo, hindi talaga ako masaya dyan, nabubushit talaga ako. Dahil isa yan sa mga patayan din, kasabot sa mga patayan din ng Tokhang, di ba? Mga busing, mga badam. So yan na, dinto na silang dahan-dahan na karma. At ang Senado naman, napanoodang ko kanina, may mga drama yung kapatid ni Cayetano na babae, si Senator, ewan ko kung sinong senator na yun, at si Ontiveros, nagdebate sila, may paiyak-iyak pa si Ontiveros na lahat yun ay under attack sila ng NBI. Mga drama ni Cayetano na senador yung babae. Si Ontiveros hindi nila kayang bangbangin talagang pinaggiit ni Ontiveros na ito ay hindi namin mapalagpas sa mga ginawa ninyong drama dyan sa Senado. So wala silang magagawa. Ontiveros ang katapat ninyo. Si Pia Cayetano pala. So walang magawa si Pia Cayetano kay Ontiveros. May padrama-drama pa siyang paiyak So makakasuhan din yan si Senate President na Cayetano. Okay? Ang dami niyang kinaaway ng mga senador sobrang yabang na di ba? Buhat nung naupo siya ng Senate President, ang dami niya nang nakaaway. Mayabang buta pa, marami nang bumabaliktad at akala niya siguro hindi siya mapapalitan. Mapapalitan yan mga ilang araw na lang, and then that's it, tapos ng araw niya, di ba mga busing, mga badang, mapapalitan yan bilang isang Senate President. Okay? At si Bato naman wala na, talagang dagok na sa buhay niya ang kanyang kapalaran at tuloy-tuloy na siyang magtago sa, di ba? Sa impeachment ni Sara, hindi na siya pwedeng magpakita, dahil pagka nagpakita siya doon, yari siya. Uhuli na talaga siya, whatever na anong gagawin na ng Senate President na si Cayetano, hindi na papayag ang NBI kasi naisahan nila yung NBI. Ang sabi ni Cayetano, under custody namin si Bato. Yung pala, under tinakas pala nila, di ba? So hindi na papayag ang NBI kapag na babalik si Bato doon sa Senado, dahil talagang uhuli na nila, di ba mga busing, mga madam? So ayun, patay ka ngayon, Bato ka, sobrang mong yabang biyari ka, dapat lang mayabang yan si May. So time is para na sa iyong time, at wala ka nang malulusutan dahil ang Supreme Court hindi na-deny yung request ninyong TRO, di ba mga busing, mga bagay, may kunting pag-asa pa sila dahil ang Supreme Court pinapaliwanag ang ombudsman ay ang OSG, yung Office of the Solicitor General, pinapaliwanag sila na sa tungkol sa warrant of arrest ni Bato, di ba? Kung ano ba talaga ang dapat na ang investigasyon kapag pumanig ang OSG, yung Office of Solicitor General, kapag okay yun, medyo makaligtas si Bato ng konti. Pero alam ko hindi na makaligtas din dahil grabe yung kaso ni Bato. Human Rights Against Humanity, grabe yung katakot-takot. So wala na, hindi na, dagok na yan sa buhay. At yung pangang-balita dyan dahil ang mga poster o picture ni Bato nagkalat na sa iba-ibang lugar, wanted na siya. Galit na galit ang mga supporter ni Bato, at especially yung kanyang attorney na si Torion, di ba? Wala na siya. Talagang pumasok siya diyan sa kanyang trabaho, natok ka, kailangan na
labasan niya. Pumasok siya sa kanyang tukhang dyan sa trabaho, so kailangan marunong din siyang lumabas kung paano niya malusutan ang kanyang mga kaso. Ganun lang po kasimple na Senator Bato. Wala ka na, diyan ka na, hanggang habang buhay minuminito, lagi ka na nag-iisip, bakit ko ginawa ganito. Pasimple hindi ka makutsitso sa mga ginagawa mo. That's impossible, di ba mga busing mga madam? So that's it, wala na. Magdasal ka na lang Bato na hindi ka mahuli. At ikaw naman Robin Padilla, magdasal ka rin na hindi ka na hindi ka makasuhan dahil ang kaso sa iyo malaki ang kaso sa obstruction of na tinatago mo yung ang isang kriminal, isa ka ng person of interest. Buti nga pinaganda sa iyo yung person of interest. Dapat nga doon nagtatago ka ng isang kriminal. Dapat yung ganun, dapat diretsuhan na, hindi na yung person of interest. Pinaganda lang ang pangalan. So magtago ka na Robin din pagka kakasuhan ka ng gobyerno. Yun ang totoo. Kasama na yan si Cayetano, isa rin yung ulol, di ba mga busing mga madam? So ganun na lang mga busing mga madam, dahil lahat na wala nang nagawa yung mga attorney ni Bato. Lahat ginawa nila para lang i-release yung Tiaro, pero hindi pumayag ang Supreme Court. Ngayon Bato, araw mo na at ikaw ay tuloy-tuloy nang magtago Bato. Di ba mga busing mga madam? Kuan lang yan panahon lang yan panahon nila dati nung ni Tatay Digong. So panahon na naman ngayon ng mga nabibiktima nila, yung mga biktima, panahon nila ngayon. So, wala na, kasi nung dati hindi ka pwedeng magreklamo kay Tatay. Magreklamo ka, dalawa lang bagsak mo kung hindi ka matukhang. Di ba? Kung hindi ka matukhang, makukulong ka yun lang ang dalawa mong kwan dati. Kaya wala talagang magreklamo dati. Grabe, kasi nauna ni Digong takot ng mga tao. Takot yung mga tao sa kanya. Naunaan niya na bluffing ba, di ba? Naunaan niyang natakot yung mga tao sa Pilipinas. Kaya wala talagang magreklamo nung time na yun, dahil konting bagay lang. Kung hindi ka makulong, matukhang ka. Ganun si Tatay Digong. O ngayon na natukhang, nandun siya sa ICC. At si Bato naman ay susunod ng itukhang ng ICC. Kaya bumalik sa kanila yung mga ginagawa nila, karma na rin. At si Bongo, yan, susunod na rin yan. Dapat lang yan, susunod na rin yan. Malapit na yan si Bongo, baka next month o next month basta susunod na yan si Bongo. Isa yan sa mga nagpapahirap din sa Pilipinas. Mga mahilig magdrama yan si Bongo nabubusit ako dyan drama pa more. Ayan, isa ka sa mga itutukhang ng ICC rin. Di ba mga busing time yun mahilig kayo magtukan nung panahon ni Tatay Digong, tukhang dito, tukhang doon. Ngayon na naman ang ICC naman ang magtutukang sa inyo. Ganyan lang ang mangyayari sa inyo, ganti-gantihan lang. So araw ng mga biktima, ng mga kinan ninyo, okay? Araw ng mga biktima, time nila na maglabas ng sama ng loob sa inyo, mga nag-abusado sa time ni Tatay Digong. Si Bato, si Bongo, si Tatay Digong, ayun na, di ba? Ganti-gantihan lang yan. Yari kayo ngayon. Di ba? Okay mga busing, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo mga busing. Once again, good days dyan sa buong mundo at magandang madaling araw. Shout out sa buong mundo at shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao. Bago po ng lahat, please pakidalaw ang aking YouTube channel, Idi Makasilang. At okay, at please sa hindi pa po nag-follow, please follow, like and share. At yun lang po ang ating
ang aking masasabi. Maraming salamat. Bye bye, babu. Peace.